tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan. Noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak nyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, Milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli ang milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho. Kamusta ho yung araw ho natin ngayon? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabalitaan. At ngayon po ang paksa na naman natin ay ating tatalakayan sa mga oras na ito. Itong mga sinasabi ho ni VP Sara Duterte na kanyang tutuhanan, itong nangyari pala noong kamakailan lang, mga isang buwan na yata nakalipas dyan sa Amerika. Itong si FLM ay talagang napasama talaga sa investigasyon sa isang kasamahan nila na namatay di umano dahil sa overdose ng paggamit ho ng harina, mga kabalitaan. Sa VP Sara noong nagsabi niyan, so ibig sabihin nun, ito ay legit information. So ang Malacanang, hindi ho nila sinasabi na gano'n ang nangyayari, at sinasabi lamang nila dito mga kabitaan na hindi daw totoo na detain itong si FLM, mga kabalitaan. May nagurgor or dahil nga ba daw sa sobrang paggamit na overdose nitong paggamit ng harina, mga kabalitaan. At sa kabila ho ay atin na ipapakita sa inyo ito pong mag-inang Kitty Duterte at Hanilet, kung saan ay binasag nila yung kanilang katahimikan. Sila po ay nasa entablado sa isang rallying ginanap po para sa Duterte. Isinalaysay ho nila ito kung anong mga kaganapan, at meron hong sinasabi dito si Kitty Duterte, mga kabalitaan. Kung bago pa lang ho kayo dito sa ating munting bahay, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. At the same time mga kabalitaan, i-share nyo na rin po para ho malaman ng karamihan at hindi ho tayo magurgor at hindi ho sila magwagi sa kanilang binabalak na gugurgurin ho paunti-unti itong ating munting bahay, mga kabalitaan. At ating munang unahin itong mag-inang si Kitty at Hanilet, mga kabalitaan, sa kanilang mga sinasabi patungkol ho sa pangyayari kamakailan, nakarang buwan at sa kanilang buhay, mga kabalitaan. Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano pa gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature dahil sa nangyari. Hindi naman ho natin maipagkait yan kung ano ang nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto na ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga
sumusuporta miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa. Nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap ho ako. At yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino nasa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak nyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wa mi ninyo biyahe. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan ko... Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay. Agad,
Talagang iba na ho ngayon mga kabaitaan, itong si Kitty Duterte ay talagang gusto na rin siguro itong sumabak ho sa politika. Dahil pansin nyo po, no? Itong kanyang sinasabi at yung tono ho ng kanyang mga pananalita ay talagang may puot pa may galit pa mga kabaitaan. Dahil nga sabi niya dito ay mismo siya, yung sarili niya ay saksi kung papaano ho binastos, winalanghiya si Tatay Digong Duterte mula sa mga kamay ho ng CIDG or PNP CIDG sa Pangulo ni Diwata mga kabalitaan. Masakit po yun, no? Masakit pag ginawa ho yan sa ating mga magulang na ikaw nakakita ka, wala kang magawa dahil talagang napakadami ho nila at sila ay talagang na-corner na ho, hindi na ho makakilos mga kabalitaan. At itong si Kitty Duterte, may potential ho itong magiging isang politiko someday. Kung ano po yung meron hong pang-uugali si Tatay Digong, lalo na pag prinsipyo yung pag-uusapan, meron ho si Kitty Duterte. At nakikita ho natin kung paano ho minahal ni Tatay Digong Duterte yung ating bansa, yung ating bandila at lalo na ho yung mamamayan na handa ho niyang ibuhis yung kanyang buhay para lang sa kapayapaan at sa safety ho sa ating mga Pilipino. So yan po ang hindi nakikita nila dahil ganid ho ang nasa gobyerno ngayon, ang mga nakaupo ngayon sa Malacanang, sa mayabang kapulungan at lahat ng kaalyado ng Alyansa para sa Bagoong Pilipinas ay hindi ho nila ito nakikita, hindi ho nila iniisip na itong mga kinampihan nilang mga masasamang elemento ay marami din hong biniktima na hindi ho nabigyan ng hustisya. Mas kinampihan nila itong mga sinasabi nilang napatay sa war on drugs kesa ho sa mga inusinting mamamayan na hanggang ngayon ay hindi pa ho nakakamit yung hustisya nila mga kabalitaan. Speaking of hustisya, parang may hustisya na ho tayo dito sa 5 mga alipores ni Tatay ni Bonget. Ibig ko nating sabihin mga kabalitaan, ang mga nangyayari ho ngayon ay unti-unti na ho nilang nararamdaman. Hindi man right away, hindi man talaga na isang bagsak, ay unti-unti ho nila itong mararamdaman sa mga darating na panahon na meron ho talaga silang kakaharaping malaking problema sa bawat sarili ho sa 5 hudas dyan sa Malacanang. Now, dito naman ho kay VP Sara Duterte mga kabalitaan, ay totoo naman po na laganap na ho talaga yung ipinagbabawal na gamot, lalo na ho itong sinasabing utot ng demonyo mga kabalitaan, itong tawas. At mas lalo hong dumami na dahil nga po sa kawalang hiya itong ating hepe sa ating kapulisan na si Marbel na tila bagang tinotolerate niya ho itong mga durugista or itong mga gumagamit ho ng tawas, lalo na ho sa mga bus driver mga kabalitaan. So malaki ho itong problema sa ating bansa kung ito po talaga ang susundin ho natin, dahil yung paunti-unting paggamit ay pag once na nakatikim na ho kayo niyan ay talagang maa-addict ho kayo. At dyan ho magsisimula ang kalbaryo ho sa taong gumagamit, dahil unti-unti nang mawawala na ito ng katinuan sa pag-iisip. Tingnan nyo si Bangag mga kabalitang, si Bonget. Itong mga pangyayari ho ngayon, ginawa ho siya ginawang front si Bonget para ho sa kanyang mga alipores na gagawa ng hindi maganda dahil walang boses, walang sense of direction, walang command ho itong si Bonget dahil puppet nga lang ito sa Malacanang. At ang naghari-harian ho dyan na may presidente ayon pa ni Attorney Vic Rodriguez na merong mapagpanggap na presidente or nagpapanggap na presidente na hindi naman halal ng taong bayan. So dito naman ho kay VP Sara Duterte, speaking of droga, ay pinatutuhanan ho ni VP Sara Duterte na itong si itong si FLM, muntikan ko nang masabi baka tayo ng Facebook at ng YouTube. Itong si FLM mga kabalitaan ay totoo pa talaga na ito ay nasa listahan ng kapulisan sa Amerika. Dahil sa isa sa mga kasamahan ho nito na isang kilalang CEO ho sa isang mall diyan yata sa Makati o bandang Metro Manila ho na nagurgur dahil ho sa na-overdose na kanilang pinatikim ng harina. Hindi naman di umano itong gumagamit.
At may audio na mga kabalitaan na ipinalabas ni Chase Dean na nagsasabing parang binulungan na kaya mo yan, gamitin mo yan, yung namatay, yung nagurgor mga kabalitaan. So mga hudas ho talaga. Ewan ko kung sino kayang mga mastermind dyan na napakahudas mga kabalitaan na nanging-impluwensya ho sa mga inosenteng individual na kanilang nakakasama. So ito ho ang sinasabi ni Inday Sara na nasa listahan pala at totoo ang nangyayari na hindi ho natin naririnig sa mainstream media na nagurgur dahil dahil na overdose sa pulveron o di kaya sa harina. So walang balitang ganun ho. Hindi pa ho ipinalabas yan sa mainstream media. Social media ang pinakauna ho itong si Maharlika mga kabalitaan. Now, nung nalaman ho na nadetine daw itong si FLM, ay agad itong kinontra dahil daw hindi nito nakabalik agad sa ating bansa. Agad itong kinontra ni Au Castro, Taclesa, Palingkera na hindi daw totoo. Sabado daw ng anong oras yun? Basta naando na daw mga kabalitaan. Nandito na daw sa Pilipinas. So ang tagal bago ho ito nagpakita si FLM sa publiko through sa kanyang social media accounts. So makakapag-isip po tayo talaga na parang pinapahupa lang yung preskong balita. Itong mga bayarang mainstream media, sila ho talaga ang totoong bayaran, hindi ho yung mga DDS vlogger. Now, dito ho sa statement ni VP Sara Duterte ay mapapaniwala ho talaga kayo. At totoo ito dahil ang VP Presidente na ho nagsabi na itong si Lisa ay nasa listahan na pala ng kapulisan dyan sa Amerika. Ito po, panoorin po natin. Enjoy lamang sa panonood mga kabalitaan. Kasama ba yung sinatapasa para sa And what's your comment on this if you want? Oo. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil. Kagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay mga congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman Talong, ma'am, na pang-atake sa inyo family? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? From national or we're talking here about local politics, dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon,
ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako, ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Bakit yan ang masabi mo? Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa ban nga po doon sa community ng ayuda ay mag-resume sa after the election. Oo. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na, yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last question. Yung sa, anong reaction nyo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong? Yung sa na-cancel na po yun, sir. Masyado nang mahaba yung nasabi ko, sir. Diyan yan sa recording ko. Narinig yung question. Yes, sir. Pipi, anong masabi mo sa problema ng droga? Lalo Pulong malala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True, ma'am, yung presidente natin nag-droga po. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niyang magpa-drug test. Last question, Alex. Thanks for London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa Last susunod? question. Ano daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Well, depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay mag-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, ay ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabilin po ni Presidente yung kanyang Duterte? Ano na lang, ma'am? Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. So, tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon, the day before, wala nang kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting de avance? March 8 supposedly, ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Ma'am, sorry, but when you were running during, the 2022 with PBBM under the Unity ticket, ma'am, ulit-ulit po niyo pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito. Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Asking ma'am, yung businessman na yan sa Rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that probably?
Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And so sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or duwe natin Hindi, mga When? nasa DepEd pa ako nun eh. Yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinirmahan sa car. Hindi ko na alam anong event yun. Oo. So, tanong mo nang he can never fulfill the 20 pesos promise. After nun, yes. Nagtanong ako sa isang businessman. So yun po mga kabalitaan. So talagang klarong-klaro na ho, no? Na ang mga pangyayari dyan sa Amerika ay hindi ho fake news mga kabalitaan. Katotohanan po yon kasi Vice Presidente na yung nagsabi, siguro A1 information niya po yun na nakuha mula ho sa parang ano yata, puting ahas din ata ni sino ba to yun? Si Maharlika mga kabalitaan. Klaro-klaro ho, lahat ng mga hakbang ng administrasyon laban ho sa mga Duterte, hindi na ho natin may pagkailaho yan na talaga ay pamumulitika lamang. Dahil wala na ho silang magagawang opsyon or paraan na sila ay manalo or maipanalo ho nila yung kanilang alyansa para sa bagong Pilipinas. Dahil kulelat na ho, lalo na si Bungit, pag kulelat ho yung leader, ay siyempre ho, mawawala ng pag-asa yung mga galamay. Ngayon, ang taas ho ng approval and trust rating ni VP Sara Duterte, mas lalong ginanahan ho yung Duterte. Sinabayan pa na inendorso ni VP Sara Duterte itong si Senator Amy Marcos at itong si Camille Villar na ngayon ay hinahabol na naman ho ng Malacanang at pinasaringan dahil sa prime water projects ho ng kanyang tatay, ng kanilang pamilya na sabi daw na may problema. Kung hindi pa, ba't ngayon lang nila inilabas yun matapos na inendorso ni VP Sara Duterte? Talagang traidor ho talaga tong mga nasa Malacanang mga kabalitaan. Alam nyo po, hindi ho sila totoong leader dyan. Kasi po, pag totoo ho kayong leader, hindi ho nyo gigipitin yung taong gusto nang lumaya sa inyong poder. But ngayon, ang dami pang mga chichibureche, ang daming mga investigasyon at kung ano-ano pa. Ito namang si Claire Castro mga kabaitan, parang angat na rin ho sa kanyang trabaho. Hindi alam, hindi mababasa. Kahit tayo nga nawala sa Malacanang, nakikita nga natin yung ninja moves ng Malacanang na talagang pamumulitika at ayaw ho nilang hindi ho nila matanggap-tanggap yung kanilang paglagapako sa survey. Kaya dinadaan ho nila sa kaso-kaso, dinadaan ho nila sa mga investigasyon at kung ano-ano pa. So, pag ang gobyernong ito ay manatili ho bago matapos, hanggang matapos ho ang termino ni Bungit, pag nanalo yung kanyang mga kaaliyansa ho, sigurado mga kabaitaan, hindi lang gutom yung aabutin ho natin. Talagang mas lumagana pa ang kriminalidad. Magbabalik na yung mga snatching, yung akyat bahay, lahat-lahat na hong mga kriminalidad sa ating bansa. Ano bang ibig sabihin ho nun? Wala na ho tayong pag-asa. So, ang dapat gawin ho natin para manumbalik ho, tama ang sinabi ni Kitty Duterte, ibalik ho natin na magkaroon tayo ng leader na may malasakit sa bawat isa, may pagmamahal sa ating bansa at yung ating seguridad ay andyan ho araw-araw, minuto na wala ho tayong ikakatakot kung aalis tayo ng lalabas tayo ng bahay at pagbalik natin talagang safe na safe ho tayo mga kabalitaan. Sa panahon ngayon, sa administrasyon ni Bungit, lumaganap na hong kriminalidad. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo po iboto ang Duterte, kawawa ho ang susunod na mga henerasyon dahil sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya hindi ho natin ipapatamasa sa kanila kung ano yung mga pangyayari ngayon na tayo ay apektado na. Dahil ang labang ito, sabi ko sa inyo, hindi para lang ho sa atin. Hindi na ito para sa atin. Para na ho ito sa susunod na mga henerasyon. Masasabi ho nila na napakasarap mamuhay mga kabalitaan sa pamumuno ng mga Duterte.
Kaya kung sa tingin nyo ang video ito ay informatibo, huwag kalimutan i-share nyo na at paliguan ng maraming likes at buhusan ng mga komento, opinion, suhestyon at reaksyon. Kung nais nyo pong magbigay informasyon sa inyong lingkod, bumisita lamang ho kayo sa ating official Facebook page, ang Danagan Balita Reacts. Mag-iwan ho kayo dyan ng mensahe, mga larawan, video, i-tag nyo po ako. Mention nyo po ang Danagan Balita Reacts para ho mabigyan ho natin ng oras na makontent at maisama ho sa ating araw-araw na programa dito sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Kaya bago ho ako magpaalam sa inyo, pasasalamatan muna natin yung ating mga masugid na mga tagapanood. Laging tumutok dito at tumambay sa ating munting bahay. Ating mga makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Saludo ho kami sa inyo. Mahalo namin kayo, mga OFW, lalo na dyan sa The Hague, Netherlands. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong lahat. Mga moderators, late viewers, at lagi hong nakasilip-silip or patingin-tingin lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo. Basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa inyo. Magandang buhay, Mami Rose at Tubi, Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.